nung presidente si Pangulong Duterte, ang pagkain sa Malacanang hindi luxurious. Pero kung anong pagkain niya, pagkain ng lahat. Kaya doon namin na-appreciate yung lutong Pilipino na dapat tayo mismong mga Pilipino ang nagpo-promote. Hindi yung may Japanese, may ganyan, di ba? Kwento ko lang. Meron sige cabinet po, sir. meeting sa amin. Cabinet meetings, isang plato lang kami. May kanin, may maliit na ulam, at may gulay, at may sabaw. Ganun lang. Hindi nga kami nakahingi ng dagdag eh. So, kinakain na namin yun. Tapos minsan, Fundy, naalala ko lang. Minsan, parang di niya type yung isang maliit na ulam doon. Paluto mo nga ako sardinas. So, doon lang na iba yung ulam niya. Nagpaluto ng sardinas. Sabay ng kanin. Napaka-simple. Kasi, katabi niyo yung DBM Secretary. Ito lang ang budget. Plated. Hindi pwedeng humirit. Alam niyo, maganda kasi yung example na binigay niya. Kaya sa amin, kami mga nagtatrabaho under yung sa administration Duterte, nakakahiya na isa kang taong gobyerno pagkatapos kakain ka ng sobra-sobra, pagkatapos paglabas mo sa opisina mo, madaming nagugutom. Ang Luneta Park po, marami natutulog dyan sa kalye. Kakainin mo na lang, makakain mo ba yung masarap tapos nakikita mo, ang daming hindi kumakain. That we are inspired sa kababaang loob ni dating Pangulong Duterte. Kaya dati, pag mayabang ka, yari ka. Kaya yung mga mayayabang dati, subukan nilang magyabang. Kung ang Pangulo nga, hindi nagyayabang. Kahit kung magpunta siya sa hotel, hindi niya po na-appreciate yung pagkain. Kaya ang hotel mismo ang nag-a-adjust that they make sure na merong isda doon sa kanilang menu. Ganun po.